Ano po yung faith? Next verse. Sa verse na Romans 10:17. Ang Romans 10:17, what is faith? Yun po yung faith na inulit-ulit natin. Kailangan po natin, kasi sa panahon natin ngayon, kailangan po natin matiyak at ma-examine ang ating panampalataya at kailangan po natin ma-assure. Kasi pagdating ng panahon, hindi na tayo, wala na pong pagtitipon-tipon. Pagdating ng panahon, ikaw na lang mag-iisa at alamin mo, you and the Lord, na kung paano po. At sabi dito, sa Romans 10:17, sabi niya, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Yun po, lamang po ang panampalataya. Yun lamang po, wala na pong iba. Ang panampalataya, nagsisimula lamang po, comes from hearing. Sa Tagalog po, nagsisimula po siya sa pakikinig. Ano pong pakinggan natin? So kung ang pakinggan natin, panay po mga kung ano-anong mga salita or galing sa sabi-sabi. Sabi niya, kaya't ang panampalataya ay bunga ng pakikinig. Ano pong papakinggan natin? Pangangaral tungkol kay Kristo. Yung pangangaral tungkol kay Kristo. Yun lamang po yung mag-start yung faith natin. Ano po yung pakinggan natin? Wala pong ibang pakinggan natin na pangangaral. Tungkol lamang po kay Kristo na si Jesus ang Kristo. Yun lamang po. Wala na pong iba. Kasi kung sabihin natin, may panampalataya ako. Okay, may panampalataya ako. Mayroon din silang panampalataya. Paano nila patunayan na panampalataya yung kanilang, yun po yung faith nila. Diba po? Sabi nila, ito yung faith ko. But, ano po yung faith nila? Iba-iba. May panampalataya sila doon sa doon sa pakikinig sa mga ano po, sa mga ninuno nila. Diba po? Iba't ibang mga aral. So dapat pa tungkol lamang kay Kristo. Yan po ay inaralan natin tungkol kay Kristo. Si Kristo, si Jesus ay naging Kristo. Okay. So yun po yung faith comes from hearing. Kaya ma-examine natin yung ating faith kung tayo po ba ay panampalataya. Dahil kung wala tayong panampalataya, sabihin natin, may panampalataya ako, pero hindi po nagsimula sa pakikinig sa aral ni Kristo, hindi po yun panampalataya. So, yan po. Ano pong pakinggan natin? Ang pakinggan natin, yun pong aral ni Kristo. Ano po yung aral ni Kristo? Sabi po, kanina, bakit po atin pong sinasabi po, 2 Timothy 3:16. Ang sabi po doon, all scripture is God breathed. Diba po? Okay. So yun po yung panampalataya natin. After hearing the message of the word of Christ, yan po. So yan po. Pagkatapos, yan po. Sabi po dyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Yan po, ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So, sa pagbabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Bakit marami po sa atin na hindi pa po alam kung ano po yung nasa kasulatan. So, bago po natin aralin yan, anong sabi po niya? So, sabi niya, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto sa nasa katuwiran. Ang ibig sabihin, okay, sabi Cebuano mo muna. Cebuano. Okay, sabi dito sa Cebuano. Tingnan natin. Cebuano. Okay. Bakit ito kailangan natin malaman? Dahil tayo, we are sure, alam natin
na yung atin pong faith ngayon, yung atin pong paniniwala, pananampalataya, ito po, sabihin natin sa kanila, kami po, through the Scripture, hindi po sa sarili namin, by the Scripture, sasabihin namin na nasa tunay na Diyos. Sasabihin namin, mali po ang mga aral kung saan ka ngayon na hindi mo alam kung bakit isinulat ang Biblia. Mali ka sa iyong pananampalataya dahil ito po. Dahil yan po, good for correcting, rebuking, sa pagtuturo, sa pagkatuto sa katuwiran. Yan po. Marirebuke mo bakit? Dahil you have the life of Christ inside in your heart, the Scripture na nasa iyo, yun po yung buhay, yun po yung bliss, na kaya mong, i-review. Kaya mong turuan. Dahil natitiyak mo na ikaw ay nasa tamang pananampalataya. Dahil ang pinakinggan mo ay aral ni Kristo. Okay. So, hindi po tayo na we must stand sa ating pananampalataya. Alam natin. Kaya, ito pong aral natin ngayon. Gusto lang po natin maunawaan po sa mga nakikinig at sa iba na ang atin pong okay, salamat. So, according doon sa kanina sa 2 Timothy, okay na po, sa Cebuano, 2 Timothy 3 verse 16. Okay, gusto na natin makita sa Cebuano. Okay. Ang tibuok ng kasulatan, gibug na sa Diyos, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Okay, pag matuto sa pagkamatarong, kinsa man ang katuwiran, si Kristo po, yung righteousness na Diyos. So, ang tibuok ng kasulatan, gibug na sa Diyos. Okay, yan po yung sa Tagalog, sa Cebuano. Wala nang ibang Cebuano, no? So, ay may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlo. Okay, ang tibuok na kasulatan. Sino ba sa atin dito hindi makaintindi sa Bisaya? Bisaya pa kami. Okay, si MJ. Okay, alam na natin yun, di ba? So, para sa iba na nasa labas. Okay, ang tibuok na kasulatan, gibug na sa Diyos ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. Okay. All Scripture. Okay, all Scripture. Sino po yung tinutukoy ng lahat ng kasulatan? Sino po ang tinutukoy niya? In order for us to know na ang Scripture ay good for rebuking, correcting, di ba? Sabi niya, sa pagsaway at para sa atin into righteousness. Okay, sino po ba yung tinutukoy? Ang tibuok ng kasulatan, gibug na sa Diyos because gibug na sa Diyos. Dahil according sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Okay, according sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Yan po. Ug ang pulong mao ang Diyos. Sa sinugdanan mo ang pulong ug ang pulong kauban sa Diyos ug ang pulong mao ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Word is God. Yun po yun. Word is God. Gibug na sa Diyos ang lahat ng ang tibuok kasulatan. Because Word is God. And then, Word is God. Yan po. Dapat po, sino po yung tinutukoy niya? Word is God. Ang salita ay Diyos. Bakit po Word is God? Because ang kasulatan, God-breathed, at ang tinutukoy ng kasulatan, sino po? Sino po ang tinutukoy ng kasulatan? According sa Luke 24 verse 27, lahat po ng nakasulat, kaya atin naman po, kaya dahil sabi kaya all Scripture, di ba? Okay, at mula kay Moses at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Okay, sa English po, sa NIV, sabi niya, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the Scripture concerning himself. In all the Scripture concerning himself. Lahat ng mula pa kay Moses sa mga sinulat ng mga propeta at sino lamang po ang tinutukoy niya concerning
Himself lamang po. Siya lamang po ang tinutukoy, wala na pong iba. At sino po ba ang nagsulat po sa Genesis? Sino po ang nagsulat? Deuteronomy? Sino po yung nagsulat noon? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Sino po ang nagsulat? Si Moses po. Si Moses po ang nagsulat niyan. And sabi niyan, and beginning with Moses. Yan po. Lahat po niyan at ang mga sinulat ng mga propeta concerning himself. Himself. Sino lamang po ang tinutukoy niya? Si Kristo. Wala na pong ibang tinutukoy. Yan lamang po ang tinutukoy niya concerning himself. Kaya ang sabi doon sa John 1:1, Word is God. Because all the scripture is God-breathed and lahat po ng kasulatan mula po sa sulat ni Moses, sa lahat ng mga propeta, siya lamang po yung tinutukoy, wala na pong iba. According po dun sa 24, sa 44, sabi po sa Luke 24:44, ang sabi dyan ay, He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. In the law of Moses, Genesis hanggang po sa sinulat ni Moses, talks about the law. Talks about the law. Law. Yan po. In the law of Moses. Moses, si Moses po, ang tinutukoy niya sa kautusan. Sinulat niya sa kautusan about Jesus. About Jesus. Pero sabihin nila, bakit sinasabi mo, Pastor, about Jesus? That is the sulat ng Moses in the Old Testament. Sabi nila, wala pa po si Jesus doon. Kasi Old Testament po yun, sabi nila. Pero, gusto natin pong ipaunawa at ipaaninag at ipasabot sa inyo nga giingon po sa John 1:45 nga gisulat ni Moses about Jesus. Yan po. Bisaya muna. Si Felipe nakaplagang Nathaniel ug mingon kaniya, hingkaplagan namo siya ang gisulat ni Moses sa kasuguan ug sa mga manalagna si Jesus nga Nazareth nun, ang anak ni Jose. Kang gisulat ni Moses, sinulat ni Moses sa kasuguan. Sinulat ni Moses sa kautusan. Law of Moses sa kautusan is talks about, refer to Jesus. Jesus of Nazareth. Si Jesus nga Nazareth nun ang ipasabot ni Moses sa iyang gisulat sa kautusan. Nanong nga ato nang gisgutan niya yun? Bakit nais ng Diyos na maunawaan natin? Because for us, sa amin po mga pastor, sabi, huwag na natin aralin yan dahil Old Testament na po yun. Dito na po tayo ngayon sa New Testament. But, in the Old Testament, ang tinutukoy niya about the law, sino po ang tinutukoy ni Moses about the law is Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. So, si Jesus po ang tinutukoy ni Moses. So, sino po, ano po ang nice lamang po, ang ibig sabihin, mula po sa Old Testament, Genesis to Revelation, sino po ang tinutukoy niya? Go back to Luke 24 verse 27, according himself lamang po. Siya lamang po yung tinutukoy niya. Yan po, all the scriptures concerning himself. Wala na pong iba. Kung ibig sabihin na ang lahat ng kasulatan, ang tinutukoy niya ay siya lamang. Sino siya? Yung mystery. Siya lamang ang tinutukoy. Wala na po dapat na ibang topic na pag-usapan natin, lalo na sa ating mga pastor na nag-usap-usap ng ibang mga topics. Only ang pinapakilala ng kasulatan kung sino po yung Lord na tinutukoy ng Biblia. That is Himself. This Himself is the mystery na dapat na maunawaan natin in these last days, because Old and New Testament, Genesis to Revelation, talks only about
Jesus Christ. Okay, so now, we come sa dahilan, sa purpose kung bakit isinulat ang Biblia. Dahil kung hindi natin alam, tayo alam natin, para sa mga wala nakabalo kung unsa hinungdan nga gisulat ang Biblia, wala kasapot or wala naibalo kung unsa hinungdan nga gisulat ang Biblia. Kung dili ta kabalo kung anong gisulat ang Biblia, wala. Okay, yan po. Yan, then, John 20:31. Dapat maunawaan natin, masabtan sa lahat ng mga sangkatauhan, lahat ng tao, ang pinakadahilan, ang tumong kung nganong gisulat ang Biblia. Nganong naa may Bible, nganong gisulat ang Biblia, unsa man gyud ang pinakadahilan, pinakatumong. Kay wala man ta kabalo sa tumong, kaya makita nimo kung basahon nimo ang mga mensahe. Makinig ka sa mga mensahe, sa mga lalo na ngayon, wala sila, dili nila ma-share kung anong gisulat ang Biblia. Hindi nila alam, hindi alam kung ano ang pinakadahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Dapat maunawaan natin, kung hindi natin makuha ang purpose, anong purpose mo kung bakit ka nag-aaral? May purpose na magiging ano ba yung course mo? Yung purpose mo na mag-gain mo yun, makuha mo. Nag-aaral ako ng course na ganito dahil gusto kong maging abogado. Yun ang yung purpose mo. Makuha mo yung title na ganyan. Pag hindi mo yung alam yung purpose, makatapos ka kaya? Kung saan-saan ka pupunta or kung ano-ano subject ang kukunin mo. But, sa Bible po, daghan, wala nakabalo sa hinungdan nga nung nagisulat ang Biblia. Kailangan masabtan sa lahat kung nganong gisulat ang Biblia. Kaya kung wala kabalo sa hinungdan gisulat ang Biblia, kukuha ng isang verse, kukuha ng isang topic, at ipaliwanag ng napakarami kung saan-saan na nakarating yung mga sinasabi at kung ano-ano ng mga illustration ang napuntahan, mga sabi-sabi, mga philosophy. Kukuha ng isang term. At ano pong gagawin sa isang term? Bible Dictionary, Webster Dictionary defines, ano pa pong na-defines? Bible Scholars defines, yan po ba ang sinasabi ng Bible? The Bible says, hindi po yan. It is wrong. Kung ganun po tayo mag-defines, you cannot define. Webster Dictionary cannot define why the Bible is written. So, dapat maunawaan ng lahat kung nganong gisulat. Apan kini gisulat, aron kamo managpanuo nga si Jesus mo ang Kristo. Wala nang iba nga dahilan nga sinulat ang kasulatan, sinulat ang Biblia, Genesis to Revelation, upang maunawaan ng lahat na mutuo sila nga si Jesus mo ang Kristo. Kanina, atong gitun-an, atong nakita nga atong examine, atong tan-awon, ang atong pagtuo kung kitabay in the faith. So paano po ba? Iyon po ang dahilan na sinulat ang Biblia. The reason why the Bible is written. Ang inungdan nga nung gisulat ang Biblia nga ikaw, mutuo nga si Jesus mo ang Kristo. Ang anak sa Diyos, o nga sa pagtuo makabaton ka mo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Sa pagtuo, makabaton ka mo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Okay. By faith, sabi niya. This was written, sa English, this was written, this was. Pag sinasabing this, sinasabi dito, these are written. Pag sinasabing these are, it means plural. Yun po yung 66 books. 66 books. Ito, kami mga pastor, pinag-aralan po namin ito sa Bible School. Hindi po namin ito pinag-aralan sa Bible School.
Nag-aral po kami sa subject na hermeneutics, homiletics, hermeneutics kung paano po himay-himayin ang Biblia. Homiletics kung paano po namin i-communicate yung aming pong ginawang mensahe sa mga tao. Okay, ito po. But these are written. Yun po yung tinutukoy niya ay Biblia. Na isinulat na ikaw ay mutuo nga si Jesus mao ang Kristo. Yun naman po. Kung yan ay alam natin noon po, sana alam na namin yun at yun na po yung itinuro sa amin sa Bible College. The Son of God, and that by believing sa atong pagtuo, kita makamatod o kinabuhi sa iyang pangalan. Sa atong pagtuo. So, we must know yung faith natin. Saan po ba yung faith natin? Sino po kinsa ba gituuan nato? Ang gituuan nako si pastor lang, yun, wala na ilain. Mo na. Okay, di ba? Wala si pastor. Wala si pastor. Ay, di na ko ganahan magsimba diha, kay mawa na daw si pastor. Di ba? Ganyan. Ilang years lang? 3 years. Hanggang 3 years lang yung kontrata mo pastor sa church na yan. Pag katapos, malis ka na at ibang pastor na naman yung mag-apply. But without examining kung ba yung nagpapastor na yan, mayroon po ba ang Spirit of Christ? Basta marunong siya mag-gitara, magaling siyang magtugtog, magaling siyang kumanta, magaling siyang mag-lead ng mga kabataan, magaling siyang magmensahe. Pero anong klaseng mensahe? Yun po. Mensahe na wala pong Diyos. Okay, ang sabi dito, yan po yung dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Kailangan mo unawaan at malaman ng lahat na kung bakit isinulat ang Biblia. Kung hindi natin alam kung bakit isinulat ang Biblia, yan po yung sinasabi kanina, you must examine your faith. Examine. Examine your faith, whether you are in the faith. Examine yourself, kung ikaw ba ay nasa pagtuo, nasa pananampalataya. Dahil kung wala, sabihin ko sa iyo, mag-isip-isip ka at ngayon pa lang, ay examine mo na ang sarili mo at mag-comment ka, magtanong ka. Marami po tayong pwedeng tanungan dito sa mga aral na to, pero hindi sa mga hindi nagtuturo na si Jesus ang Kristo. Umpisa na natin dahil wala nang panahon. Sabi kanina sa prayer natin sa Ephesians 5:16, redeeming the times because the days are evil. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon dahil sumasama po ang ating panahon. Tingnan mo, sumasama. Maraming nangyayari na wala pong katotohanan. Ano po? Sino po yung nagko-control? Kailangan po i-redeem through the word para tayo po. Yan po. Na inyo samantalayin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Masasama. Hindi mo alam ngayon, sabi nila bukas, isis ka na bukas. Oh, sabi ng ibang isip na tayo. Okay. Sumasama. Sino po ang katwiran? Si Kristo lamang. Kaya i-redeem through the word of Christ. Kaya balik tayo dun sa John 20:31. John 20:31. Kailangan pong maunawaan ng lahat. Tayo nakaunawa na. Ito po ay mensahe para po sa mga taong nakikinig na nasa kanilang mga tahanan. Na dapat maunawaan natin kung bakit isinulat ang Biblia. Isinulat ang Biblia na si Jesus, na tayo sa sampalataya na si Jesus ang Kristo. Una po, sa sampalataya tayo na si Jesus ang Kristo. Yun po yung faith natin. Yung faith natin that Jesus is the Christ. Yun po yung dahilan na sinulat ang Biblia. Kung gagawin po natin yan, tayo po'y nakasunod sa dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. And then, sa ating pagsampalataya, tayo'y magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Dahil sino po yung buhay kanina? Ang buhay ay si Kristo po yung buhay. Magkaroon tayo ng buhay. Kapag tayo magsampalataya, magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sabi dyan, sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa ating pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan.
Okay. Sa ating pagsampalataya. Okay. Pakilagay mo sa English. Sa King James. Okay. Yan po. And that believing ye might have life through His name. Through His name lamang. Sa ating pagsampalataya sa Tagalog. Pagsampalataya, yun po. Kailangan pong sasampalataya. Kailangan yung faith natin comes from hearing that Jesus is the Christ. And then by faith, yung faith natin together with action. That's why sa Tagalog, sampalataya. Sa ating pagtuo, kita makabaton o kinabuhi sa iyang pangalan. Pagsampalataya, maganda sa Tagalog, sampalataya, action word. Action word. It means yung ating panampalataya may kasamang gawa. Okay, yung gawa, naulit-ulit na po natin pinag-aralan yun. Paano po tayo magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan? We must believe that Jesus is the Christ. That's only the reason why the Bible is written. Kapag atin po itong ano pong tawag niyan? Mangyari po sa buhay natin. Yan na po, mayroon na po tayong life. That's why, tayo po ay mayroon na po tayong buhay sa kanyang pangalan. Because we know that the Scripture, ang tinutukoy ng Scripture, concerning Himself, yun po yung buhay na dapat ma-gain po natin, the life of Christ. The life which is Colossians 3:4. Colossians 3:4. Okay. Colossians 3:4 sabi niya, by believing you may have life. Who is your life? Kapag tayo magsampalataya, sabi niya kanina, doon sa purpose sinulat ang Biblia, by believing you may have life in His name. Who is your life? Your life is Christ kapag tayo'y magsampalataya. Yun po yun. Buhay ay si Kristo. That's why we need to believe that Jesus is the Christ because Christ is life. Yan po yung buhay. So magkaroon po tayo ng buhay sa kanyang pangalan. So paano po tayo magkaroon ng buhay na yan sa kanyang pangalan? Kanina doon sa John 20:31. That's why we need to believe that Jesus first is the Christ. That Jesus become the Spirit Christ. Okay, marami pong mga verses yan. Yan po mga verses na yan. Yan po yung Acts 5:42. Acts 5:42, yun po. This was written that we may believe that Jesus is the Christ. According sa Acts 5:42, day after day, yan po, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. The good news is Jesus is the Christ. Yan po yung good news because yan po yung rason bakit isinulat ang Biblia. Kaya ang good news, Jesus is the Christ. That's why si Paul po, Acts 9:22, yan po yung sinabi ni Paul sa Acts 9:22, yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Yan po si Saul, bago po siya naging Paul. Yan po. Siya po ay nag-prove that Jesus is the Christ. According sa Acts 17:3. Acts 17:3. Yan po. Explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Christ, he said. Itong si Jesus na aking pinahayag sa inyo ay siya ang Kristo. Si Jesus ang Kristo. Okay, next verse. Sabi po sa Acts 18:5. Okay, makinig ka. Acts 18:5 sabi niya, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Jesus was the Christ. Okay, sino po? Si Jesus, siya ang Kristo. Testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Sabi din po sa Acts 18:28, ito, atin po itong tingnan lahat. Dahil yan lamang po ang dahilan isinulat ang Biblia.
So, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scripture that Jesus was the Christ. Si Jesus mo ang Kristo. Okay, sa Bisaya. Yan po ay sa Japan. Okay, makinig ka, sumali ka sa amin. Okay, kay uban gayon sa gahong kidaog niya sa lantugi ang mga Hudyo ug kana nabutya gayon. Sa pagpapahayag, pinasikat sa mga kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo. Si Jesus mao ang Kristo. So ano po bang ibang mensahe? Wala pong ibang mensahe kundi si Jesus mao ang Kristo. Okay, according din sa 1 John 5:1. 1 John 5:1. Yan po. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mao si Kristo, di panganak sa Dios. Ug ang tanan nga naigugma sa nanganak, naigugma usab sa gipanganak niya. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mao si Kristo ay ano po? Ipanganak sa Diyos. Okay, tingnan po natin. Maunang dahilan nga gisulat ang Biblia nga si Jesus mao ang Kristo. Okay. Dahilan nga gisulat ang Biblia. Tanaw nato, pinaka-reason ngano nga gisulat ang Biblia. Pinaka-rason. Okay, kinigingon niya nga ang tanan nga mituo nga si Jesus mao ang Kristo, ipanganak sa Dios, magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. According din sa John 20:31, yan po. Kaya tingnan natin kanina ang mga aral kanina, the whole Bible speaking only about Jesus is the Christ. Yun po yun. Kaya bakit po kailangan po natin ito pag-aralan? Because the whole Bible speaking about Jesus is the Christ. Ito po yun. Kaya tingnan po natin yung dahilan kung bakit isinulat ang Biblia na tayo'y magsampalataya, kita mutuo nga si Jesus mo ang Kristo. Sa atong pagtuo, makabatunta sa kinabuhi sa iyang pangalan. Mao na ang hinungdan nga nung gisulat ang Biblia nga ikaw ug ako mutuo nga si Jesus mo ang Kristo. Okay, makita natin kanina, sila si Pablo, ang good news, Jesus is the Christ, si Pedro at si Juan, nangaral sila si Jesus ang Kristo. And then, tayo din, sa 1 John 5:1, we must believe that Jesus is the Christ in order for us to become the Son of God. Yan po. Tingnan mo sa Bisaya muna, Jay. Basahin na, ipakita mo yung verse dito. Yung makita nila yung verse. Okay. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mo si Kristo, gipanganak sa Diyos. Ug ang tanan nga naigugma sa nanganak, naigugma usab sa gipanganak. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mo si Kristo, sa English po, ay become the Son, born of God. Yan po. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Sa NIV. Okay. King James, NIV. Ayos lang. Okay. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Pangalan sa Diyos. Born of God. Okay. Yan po. Whole Bible speaking only Jesus is the Christ. We must believe that Jesus is the Christ. Without believing that Jesus is the Christ, kung dili ka mutuo nga si Jesus mo ang Kristo, wala po yun. Dahil yun lamang po ang pinakarason why the Bible is written, the only reason why the Bible is written, that we may believe that Jesus is the Christ. Dahil sa ating pagtuo, tayo'y, ano pong sabi kanina? Born of God. Ang born of God, magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Buhay sa kanyang pangalan. Who is the life? Christ. Paano po tayo magkaroon ng buhay na yan? Magkaroon po tayo ng buhay. Okay, tingnan po natin. Kung mayroon pa po bang ibang mensahe, wala na po ibang mensahe. Kaya ikaw at ako, hindi tayo basta-basta makinig na mga aral ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. Maraming nangangaral, ba't hindi po ipinangaral na si Jesus ang Kristo? Hindi po pinapangaral yan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:2. 1 Corinthians 2:2. Okay. 1 Corinthians 2:2 ang sabi, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo,
maliban na si Jesus, si Yesu Kristo at siya na pinako sa krus. No other message. No other message. Kung ituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga naa kanino, gawas kang Yesu Kristo ug kaniya nga gilansa sa krus. No other message. Walang ibang mensahe. Si Pablo ang nagsabi niyan. For I resolve nothing, sabi niya. Wala pong iba na nais ko malaman. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus and Him crucified. Yan lamang po. Wala pong iba lamang. Tayo dapat ngayon, kailangan tayo alam na natin at mag-stand tayo kahit sino ang mga ngaral sa atin, sino pa ang pastor pupunta sa atin, sino yung malaking mga churches na yan, magandang mga churches na yan, do not believe kung hindi po pinatunayan nila sa kasulatan that Jesus is the Christ. Kasi si Pablo, wala pong ibang aral, Jesus is the Christ. Bakit? Yun po lamang ang reason kung bakit isinulat ang Biblia. Ang rason na isinulat ang Biblia upang tayo, ang Biblia, na ma-transfer ang tinutukoy niyang Panginoon sa puso natin. Sino yung Panginoon? Si Kristo dapat sa puso natin. Kapag nasa puso natin, si Kristo na ang buhay natin. According sa Colossus 3:4. Okay. Sunod natin pag-aralan. Kasi yun po ang nais ng Diyos na lahat ng tao ay makarinig ang kanyang Diyos. Okay, sabi po dito, kapag si Kristo ang buhay, nasa atin na po si Kristo, yung kanyang Espiritu. Kapag nasa iyo na ang Espiritu ni Kristo, kapag siya'y nahayag sa buhay mo, yung Word, nasa puso mo na nahayag na siya, kapag siya'y mahayagin tayo na dalhin sa kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin ng kalwalhatian, karangalan, yung pong glorified body. Yung makahati po tayo sa katawang hindi mapupulot. Katulad ng kanyang katawan nung siya'y nabuhay. Dahil si Kristo po, si Kristo ang buhay. Siya po yung hindi na po mamatay. Siya po yung nakagain ng katawang hindi mapupulot after the cross. Kaya yung buhay na yan ay kailangan natin resurrected life. Yun po yung life ni Christ. Okay. So, alam natin na po kung ano po yung purpose sinulat ang Biblia, kung ano po yung good news, alam po natin kung sino po yung buhay, yun po yung tinutukoy kung bakit isinulat ang Biblia mula po sa, ang sabi po sa John 5:39. John 5:39. Okay, John 5:39 sabi dyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpatuto tungkol sa akin. Okay. Ang mga ito, lahat ng kasulatan, ang tinutukoy lamang po niya, ang kanyang pinatutuhanan tungkol sa akin. Sino yung sa atin? Sa akin. Yung himself na tinutukoy kanina, si Kristo. Yung pinatutuhanan lamang po yung malaman natin. Hindi po lahat na lang i-memorize, di ba po? Ang ginagawa ng iba, anong ginagawa ng iba? Kukuha ng verse at ilalagay doon. Kukuha ng talata, pero hindi nila alam kung sino yung tinutukoy ng Biblia. Sa English, kailangan malaman natin, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me. These are the scriptures testify about me. These are the scriptures testify about me. Ano po yung these are? Testify about me that Jesus is the Christ. Yan naman po yun. Testify that Jesus is the Christ. The Christ is Himself po na tinutukoy ng Bible. Yun po. Kung hindi natin alam who is Christ, si Christ, siya po yung, sino po si Christ? Siya po yung buhay, siya po yung Diyos. Siya po yung sa John 1:1. Si Kristo po yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Doon sa John 20:31. Sa pag John 20, amin nagka-Jer. Jer. Okay, John 20:31. Ang sabi doon, by believing you may have life.
Paano po tayo magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan? Without crucifixion, wala po tayong buhay sa kanyang pangalan. By believing, you may have life. Yung life na yan, mayroon po tayong kailangan gagawin in order for us to have the life of Christ inside in our heart. The life, atin lamang pong magkaroon po tayo ng buhay ng Diyos. Ano po yung buhay ng Diyos? Yung po sinabi kanina. Yung kanyang God praise. Yung buhay na yan, ang kasulatan. Yung sabi, lahat, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo ay spirit. So ano po ba yung mga sinasabi natin? Yun po yung word. Okay. Paano po tayo magkaroon ng buhay para sa mga nakikinig? Hindi po basta-basta nagbasa ka lang ng Biblia, may buhay ka na? Hindi po. Nagbasa ka lang ng Bible na ganyan, nalaman mo ngayon, may buhay ka na? Ikaw, MJ, may buhay ka na? No. Paano ka magkaroon ng buhay? With the Word, kung paano po siya, ano pong ginawa niya doon sa cross, gagawin din po natin yun. Ano pong ginawa niya? Siya po ay, anong ginawa niya? Siya ay napako sa cross. Tayo po, anong gagawin niya natin para tayo magkaroon ng buhay? Galatians 2:20. Okay. Galatians 2:20, yan lamang po ang importanteng gagawin natin in order na lahat ng ating mga narinig ay masulat sa puso natin. Hindi po siya masulat sa puso natin kapag hindi po tayo makiisa sa kanyang kamatayan sa cross. Masulat lamang ang kanyang mga salita sa puso natin kapag tayo nakiisa sa kanyang kamatayan sa cross. Kung hindi masulat ang kanyang salita sa puso natin, sasabihin ko sa iyo, kahit anong gagawin mo, hindi mo maintindihan ang kanyang mga salita. Kahit anong gagawin mo, wala kang Diyos. Kahit na sabihin mo, magpastor ka pa, magpatay ka pa ng church, attend ka ng isang malaking church, kahit na mayaman pa yung church mo, ay dito na ako, nag-attend naman din ako, Kristiyano din ako eh. Nag-attend kami ng Bible study, doon ako nag-attend sa ganun, pinanggalingan mo. But, without the crucifixion, Galatians 2:20, ito pong importanteng gagawin natin, sabi po dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ako'y napako na kasama ni Kristo sa cross. Yun po yung atin pong gagawin lagi in order that we must know that Christ Jesus in me. Yun po yung Christ Jesus. Kapag si Kristo Jesus ay nasa akin, ito po yung aking ginagawa. Ako'y napako kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The life I live in the body, kung ako'y sa buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, nabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ko ay na-examine ko na po. Na-examine ko na po yung aking faith. Kung ako'y nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos, hindi po ako failed the test. Diba po? Hindi ka po na-fail sa test. Diba? Anong gusto mo? Kaya ka nag-aral para hindi ka mabagsak sa pagsusuri. Kaya tayo nag-aral ng salita ni Christ para tayo hindi ma-fail sa test. If Christ lives in us, hindi na po tayo nabubuhay sa mga kundi ang salita ni Christ nasa puso po natin. Importante po. Okay, ito lamang po ang kailangan natin. Galatians 2:20. Sabi dito, yan lamang po. Okay, ito lamang po. Sabi niya, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin na umibig at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kapag ginawa mo ito, kinonfess mo ito every day. Sabi niya, by believing, you may have life in His name. By believing, sa ating pagsampalataya, magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ano po yung ating pagsampalataya? Ito po yun. Galatians 2:20. Without confessing Galatians 2:20, no life of Christ inside in our heart. No word written inside in our heart. Kailangan natin i-confess ito in order for us to have the life of Christ. Kaya sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na
ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin, that is the life in His name na aking natanggap. That is the word of Christ na sinasabi natin ngayon. So, yan po ang kailangan natin. So, balik tayo sa 2 Corinthians kanina, 3:5. 13:5. 2 Corinthians 13:5, ang sabi dyan, yan. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa panampalataya. Are you in the faith that Jesus is Christ? Subukin ninyo ang inyong sarili. Nasubok po ba natin ang ating sarili? Mayroon na po ba tayong Christ lives in me, inside in our heart? In order, yan sabi dito, yan, sa English kanina, maliban na kayo'y itinakwil na. Itinakwil na. Yan po. Yan. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless of course your faith that is. Christ Jesus is in you. That is Galatians 2:20. Christ Jesus. Pag sinasabing Christ Jesus, that is the baptism of Christ. Yan po ang tinutukoy dyan. Ang bautismo, hindi po bautismo sa tubig, kundi bautismo sa salita na natanggap natin sa puso natin. Yan po yung bautismo. Kaya sinasabi dito, Christ Jesus. Yan po. Christ Jesus, it means, doon po natin natanggap ang kanyang Espiritu sa puso natin through the Word. Yan po. Mayroon po tayong Espiritu ni Kristo, mayroon tayong life of Christ because tayo'y nakiisa sa kanyang kamatayan sa cross. Christ Jesus is pakikiisa sa kanyang kamatayan sa cross. Pakikiisa, yun po yung Galatians 2:20. Kung hindi natin gagawin yan, ito ang mangyari sa atin. Fail the test. Fail the test. Sayang lang. Hindi ka makakapunta sa kanyang pupuntahan. Kapag nangyari ito sa atin, hindi po tayo bagsak dito. Doon po tayo sa Revelation 20 verse 6. Yun po yung mangyari sa atin. Revelation 20 verse 6 yan. Sabi niya, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Malapit na tayo matapos, okay? Sa Tagalog po sabi dyan, mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at ng Kristo at mag-aari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon. Darating pa po tayo doon. Mayroon pa pong 1,000 years. Pagkatapos sa panahon ito. Okay. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. What is the first resurrection? Yun po. Tayo pong nakiisa sa kamatayan ni Kristo, Galatians 2:20. Kasama po tayo dito sa first resurrection, unang pagkabuhay. Dahil si Jesus naging Kristo sa atin. Si Jesus namatay sa cross, naging Panginoon at Kristo after the cross. Tayo nakiisa sa kanyang kamatayan. Namatay tayong kasama niya sa cross at siya'y nabuhay sa atin. Tayo'y nakasama sa unang pagkabuhay. Sa mga ito'y wala kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Alam po ba natin yung ikalawang kamatayan? Ang ikalawang kamatayan, yun po yung apoy, impyerno, na naglagablab ng asopre. Hindi po natin ito. Kapag hindi ka nakasama sa unang pagkabuhay, hindi po tayo maka-escape dyan. Hindi po tayo maka-escape, hindi po tayo makakawala. Yan po, kailangan po makasama tayo sa unang pagkabuhay. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magkaharing kasama niya sa 1,000 taon. 1,000 taon. Reign with Christ 1,000 years. So yan po. Blessed are those na nakasama sa kanyang unang pagkabuhay. Ano po yung unang pagkabuhay? Yun po, si Jesus naging Kristo sa akin. Ako'y may buhay ni Christ. Yun po yung dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Kung alam natin kung bakit isinulat ang Biblia,
nasa atin na po yung life ni Christ. At alam natin kung sino po ang tinutukoy ng buong kasulatan. Alam natin na lahat ng kasulatan ay God-breathed. Kaya ngayon, magagawa natin mag-preach, magagawa natin mag-review sa mga maling aral, magagawa natin mag-correct or sabihin mo, hindi, mali yan. Ikaw ay, ano po yun sa'yo? Religion lamang ang iyong pinaniwalaan, hindi po kung bakit isinulat ang Biblia. Yun po. So, we know na alam natin paano mag-correct, paano mag-review, paano magturo going to righteousness because our righteousness is Christ. Yan lamang po. Okay? Atin pong thank you sa mga nakikinig dyan. Okay? So, ngayon po ay yun po, ang nais ko po ay makapag-study din sa kanila. Yan po yung prayer ko. And then, tayo pong lahat ay ibabalik ko po yung time kay Pastor Tony. And then, katapos tayo ay mag-end. At tawagin natin yung mga youth para po sa ating music. Nandiyan lang naman sila. Okay, salamat po.